Paano kung pinagtagpo pala talaga tayo? Kasi para tayo sa isa't isa. Ang sarap sigurong magmahal ng taong kapareho ng nararamdaman mo. Isang taong handang ibigay ang tunay na pagmamahal para sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa sobrang liwanag dito sa silid, kung nasaan kami ni Kuya William, kitang-kita ko ang lahat ng dapat kong makita. Wala na siyang may tatago sa akin kasi nakita ko na ang lahat. Tapos eto, pinagmamasdan ko yung ginagawa namin sa salamin. At eto, medyo napagod ako sa mga nangyayari. Magkahalong saya at kaba kasi talaga yung nararamdaman ko. Tapos eto, nagpahinga muna kami saglit. Tapos, konting kwentuhan. At eto, pinasasakay na ako ni Kuya William kasi tuturuan na daw niya akong mga bayo. Pero bago yun, kumain daw muna ulit ako para daw magalit ng husto yung sasakyan ko. Hindi na talaga ako nag-iinarte. Gusto ko naman eh. Kaya ito, kumain na lang ulit ako ng masarap na luto ng langit. Pagsawaan ko daw kasi, sabi ni Kuya William. Maki, ready na ako. Kuya William, anong gagawin ko? Maki, lagyan mo nito. Tapos, pwede ka nang umupo. May binigay sa akin si Kuya William na bagay na nakalagay sa maliit na bote. Tapos, ang dulas nung laman. At ito, nilagay ko na kay Bembem. Nakapanood na ako ng ganito. Alam ko na yung gagawin ko. Kaya ito, ginaya ko na lang yung mga napapanood ko. Naupo ako para mga bayo. Kaya lang, akala ko madali lang. Nang makapasok si Bembem sa pintuan ng aking tahanan, parang ayoko na. Hindi ko na kaya. Bakit ganito yung pakiramdam? Sobrang sakit. Pero bakit yung sa napapanood ko, parang di naman masakit? Nakangiti pa nga eh. Parang ayoko na. Kaya ito, sasabihin ko sana kay Kuya William na wag nang papasukin sa bahay ko si Bembem. Kaya lang, nakangiti siya sa akin. At nagsalita ng ganito. Maki, alam kong kakayanin mo yan. Mahal mo ako, diba? At mahal din kita. Simula ngayong araw na to, ikaw na ang baby ko. Nagbago bigla ang isip ko. Hindi ako pwedeng umatras. Kailangang galingan ko. Titiisin ko to kahit parang di ko kaya. Mahal din kita, Kuya William. Wika ako. Sabay sagad. Halos mapasigaw ako sa sakit. Pero pinigilan ko. Tito, hindi mo na ako gumalaw. Kasi ang sakit kapag naagalaw ako. Ang hirap kumilos. Pero wala nang atrasan. Kasi nakapasok na si Bembem hanggang sa kaloob-looban ng bahay ko eh. Kaya lang si Kuya William,
nagsimula ng gumalaw. Kaya ito, wala na akong nagawa. Nagpaubaya na lang ako. Pero napansin ko na habang tumatagal, parang hindi na masakit. Napapangiti na tuloy ako. Maki, bakit nakangiti ka na? Nagugustuhan mo na ba? Oo, gusto ko na, Kuya William. Subukan naman natin ang ibang posisyon ng ehersisyo natin. Kaya ito, kung kanina nangangabayo ako, ngayon naman, sabi ni Kuya William, kunwari daw, aso ako. Alam niyo na yun. Tapos, naging side view. Tapos, standing ovation. Hanggang sa ito, napapagod na ako sa laro namin ni Kuya William. Nakatayo ako ngayon. Tapos, nakakapit ako sa bintana. At mula sa siwang ng kortina, natatanaw ko ang labas. May mga tao sa labas. At si Kuya William, nasa likod ko. Nagtatrabaho pa din. Pagod na ako. Ang tagal matapos ng laro namin. Pero okay lang. Ang sarap maglaro eh. Maki. Malapit na si Bembem. Kaya ito, sasabayin na ako. At nang maramdaman kong parang napagod bigla sa paglalaro si Kuya William, ako naman, eto. Natapos na din. Maki, hihiga muna ako. Maligo ka na muna. Kaya naman, diretso lang ako sa banyo. Tapos eto, hinawakan ko ang pintuan ng bahay ko. Hala, bakit ganito? Bakit ang laki ng pintuan na parang nawasak tapos nakabuka? Natakot talaga ako habang hinahawakan ko ang pintuan ng bahay ko. Kasi naman, ayaw bumalik sa dati. Parang binomba. Natatakot ako. Paano kung di na magsara ang pintuan? Di nakabukas na lang palagi yun. Ako naman. Bakit ayaw magsara ng pinto? Naku naman, paano na to? Kaya ito, hinayaan ko na lang muna. Naligo na ako tapos ito, habang naliligo ako, pakiramdam ko na may nakapasok pa din sa loob. Ano ba to? Nakakatakot. Baka di na talaga magsara. Pero kalma lang. Kaya ito, matapos maligo, lumabas na ako taba si Kuya William. Pinupunasan ng tissue yung sahig. Kuya William, anong ginagawa mo? Maki, nililinis ko lang tong sahig. May patak ng dugo eh. Nireregla ka na. Dalaga na ang asawa ko. Hello? Kanina baby. Ngayon asawa na, Kuya William. Ano ba talaga? Maki, huwag ka nang magalit. O siya, maliligo lang ako tapos uuwi na tayo. Sige, Kuya William. Lampas 4 na oras na din pala kami dito. Baka hinahanap na ako ni Papa at Mama. Gabi na kasi sa labas. Naku, anong sasabihin ko kay Papa at Mama? Bahala na nga. Ang mahalaga, sobrang masaya ako. Kaya naman, habang naghihintay ako kay Kuya William, nagbihis na ako at inayos ko na ang sarili ko. At matapos makaligo si Kuya William, nagbihis na din siya tapos eto, lumabas na kami sa aming bahay-bahayan. At eto, diretso sakay sa motor tapos
Nakayakap lang ako sa kanya. Maki, masaya ka ba sa nangyari? Kuya William, sobrang saya ko. Kaya lang, uuwi ka na sa Lunes. Maki, huwag kang malungkot. Magkikita pa naman tayo. Asawa ko. Medyo kinilig ako nung tawagin niya akong asawa ko. Ay naku, inggit kayo. Kaya naman, habang binabaybay namin ang daan pa uwi, mula sa malamig na simoy ng hangin, nakayakap lang ako sa taong di ko inakalang magpapaligaya ng gusto sa puso ko. Nasaan na kaya si Kuya William? Di nasagot sa chat eh. Tapos si Maki, nasaan na ba? Di din nasagot. Nakakainis. Hindi na ako papayag na maiwan sa susunod. Naku, dapat lagi akong kasama.